What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video. So ang pag-uusapan natin na naman is Technical Analysis 101. So tatatarin natin kayo ng mga lessons sa Technical Analysis hanggat sa matutunan nyo ito. Okay, so bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa ating private Facebook group, Momentum Mavericks. Yan, so marami na nakapasok. I think 80 plus, magwa 100 na tayo in just 24 hours. Sobrang bibilis nyong pumasok, parang mga momentum traders. Okay, so shoutout, sana meron kayo makuwang value dyan sa ating free watch listing trading group. Okay, so ano ba pag-uusapan natin, Doc? Pag-uusapan natin is chart time frame lesson. So Doc, bakit ba kailangan niyang time frame na yan? Okay, ngayon i-explain natin to, bakit kailangan tong time frame na to. Sa mga hindi pa nakakaalam ng time frame to, i-explain din natin in depth. Okay, etong time frame na to sa ating video. So sit back, relax, kuha ka ng notebook dahil juicy tong topic natin na to. So i-ready ka na, type time frame sa baba, and then let's go. Okay? So, kung mapapansin nyo sa mga nag-chart na dyan, familiar sa inyo tong itsurang yan. 1H, day, D, week, 15M. Okay? So, Doc, ano ba yung mga yan? So, that is called time frame. Okay? So, 1H, what does 1H mean? Equals 1 hour. Okay? So, Doc, ano ba yan? D na yan. Ano ba yan? Pangalan ba yan? That means day. Okay? Or daily. Daily. Weekly. Ano ba yung weekly na yan, Doc? W. Yun, sinabi ko na. Weekly. Okay? So, 15M. Ano ba yan? 15 minutes yan. Okay? So, meron pa yang mga 3 minutes, 1 minute, 1 second, 10 seconds, and more. So, sa video na to, ituturo lang natin itong mga to. Okay? So, lesson number 1 about time frame. So, sa bawat kandilang makikita nyo, okay, let's say for this example 1, and then this 1, and then this 2, and then this 3, it depends kung ano yung time frame nya. What do I mean by that, Doc? Ang hirap naman na example. So, let's say this one is daily time frame. Okay? So, which means 1 candle equals 1 day. Okay? So, daily, it means 24 hours, di ba? So, ibig sabihin yan, itong isang kandila na to, 24 hours yung worth nyan. Okay? So, 24 hours, 24 hours, 24 hours, 24 hours, 24 hours. So, 24 hours lahat yan. Okay? Nagets nyo ba? Okay. So, gawin natin hindi daily time frame, kundi weekly time frame. Ibig sabihin yan, isang kandila is equal 7 days. Okay? Nagets nyo? So, dito sa isang kandila na yan, 7 days yung laman yan. Okay? So, 7, 7, 7. Okay? So, let's say, we got 15 minutes time frame. Okay? Kung hindi mo pa rin nagets, ito, i-explain ko na mabuti. So, which means sa bawat kandila, merong tig 15 minutes yan. Okay? So, lesson number 1 means time frame you choose dictates the time period that one candle represents. So, yun na yung ine-explain natin kanina. Okay? So, lesson number 2 natin, higher time frame candles are composed of lower time frame candles. So, Doc, paano ba yan? Paano yung explanation yan? Higher time frame candles are composed of lower time frame candles. So, let me explain. Okay, let's say dito daily candle. Meron tayong green na, okay, let's make it interesting. Let's make it interactional. Let's make it actually green. Okay, dahil gusto kong lalo yung talagang maintindihan. No? So, meron nag-comment sa atin, Doc, deserve mo ng 1 million subs. Ang galing mo mag-explain. Pag mga nakaka-receive ako ng mga ganong comment, talagang ginaganaan ako magturo, guys. No? Unang-una, libre to.
Tapos yung simpleng complement na ganun, talagang kinikilig ako dun guys. So ayan, back to trading lesson tayo. Let's say for example that this is daily time frame. Okay? Daily time frame. It equals to 1 day. Okay, 24 hours. So this one is 24 hours. Okay? So, ngayon pag pumunta ka sa let's say hourly time frame. So sa 1H, pupunta ka ngayon sa 1H. Okay, pupunta ka ngayon sa 1H. Let's say punta tayo sa blue. Okay, 1H. Pupunta ka ngayon sa 1H. Ang kino-compose nito, tingnan mo, higher time frame, ito yan, tong higher time frame na yan. Candles are composed of lower time frame candles. Okay? So ngayon, kung pupunta ka sa hindi masyadong marami yan, kung pupunta ka na lang sa 4-hour time frame. So i-divide mo lang 24. So i-divide mo lang 24 divided by 4. Ang hina natin sa math pero trader tayo. So 6. Ibig sabihin, itong candle na to composes of 6 4H time frame. Or 6 4H candles. I mean. Okay? So, paano ba natin i-drawing yan? Let's say ganito ang nangyari dyan. Okay? So, full candle yan. Full candle close. So, kung i-drawing ko yan sa 4 hours, ganito yan. Ganito yung itsura niyan. So, meron tayong 6 candle. So, let's say ganyan. Ganyan siya. Let's say, magka-ano to ha. Let's say, iba tong box na to. Sa 4 hours to. So, sa 4 hours, pwedeng ganyan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meaning, eto na yung, pag lumipat ka sa 4 hours, eto na yung makikita mo. Okay? Nagets nyo ba yon? So, meaning, bakit ka naglagay ng buntot dyan? Kasi may buntot din dito. Ibig sabihin, napunta dyan yung presyo and binaba siya. Okay? So, by the way, sa mga may gusto ng in-depth candlestick tutorial natin, meron na tayo yan. Hindi ko na-explain yan ngayon. Okay? So, yung daily time frame is equals to 6 4-hour time frame. Kung 1-hour time frame naman yung hinahanap mo, di ibig sabihin 1 hour divided by 24 hours, ibig sabihin 24 candles, 24 na ganito, 24 na candlestick. Okay? So gets you na ba yun? Sabihin na natin 1 hour time frame. 1 hour time frame. Okay? So kung 1 hour time frame ka, tapos pupunta ka sa 15 minutes, ilan? Sa 60. Sa 60 minutes, dahil ang 1 hour equals 60 minutes, ilan siya? So, 4 na 15 minutes yan. So, kung 1 hour ito, so 4 na ganito. Sa 15 minutes. Gets nyo? So, higher time frame candles are composed of lower time frame candles. Okay? So, by the way, I think it's 24 or maybe I'm wrong. Maybe it's 12. But you get the point. Yung daily, hindi ko sure kung 24 hours yan o 12 hours. But you get the point. Parehas lang yung gusto natin explain. Higher time frame candle are composed of lower time frame candles. Kasi baka may mag-correct. So, correct me na lang if I'm wrong. If ever I'm wrong. Okay? Thank you. So, last. Actually, hindi pa pala last kasi may bonus tayo dito. So, candle closes are significant. Don't get ahead of it. Yan ang gusto kong ituro sa inyo, Doc. So, Doc, paano ba yung candle closes are significant na yan? Okay, let's say, merong kang resistance dito and support dyan. Okay? So, pumunta yung candle dyan, nagko-consolidate yung candle, co-consolidate, and then eventually, it break out. Okay? Pero hindi pa nagko-close. Okay, pero hindi pa nagko-close yung kandila. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung, let's say, ito ay daily time frame. So,
Ang reset sa crypto sa Pilipinas is 8 AM. Kada 8 AM may bagong kandila. Okay, let's say 7:59 pa lang. Ngayon, ang sabi mo, bibili ka na dahil nag-break na sa resistance. Pero hindi pa siya nagko-close. Ano ibig sabihin nun, Doc? Pwede pa yan bumaba before 8 at mag-close ng pagganto yung itsura. May wick. Okay? So, pwede pa yan bumaba, pero hindi ko sinasabi na hindi mo na siya bilhin. Ang sinasabi ko lang, don't get ahead of it. Hindi porket nag-breakout na or hindi porket malapit na sa resistance, magbe-breakout na. Intayin mo yung actual breakout or kung end of day trader ka, intayin mo yung actual closing on the breakout or on the resistance bago mo sabihin na nag-breakout na. Kasi yung iba, it's either hindi ganito yung example, yung iba inuunahan nila. Papunta pa lang dito, okay, bili na ako dyan, mag-breakout na yan. Ngayon, ano nangyayari? Long wick ang nangyayari. Kasi hindi pa nag-breakout, binibili. O kaya, anong nangyayari? Bago mag-breakout, pagbili mo, dahil resistance yan, mag-resist yan, and then boom, meron kang red dito. Okay? O kaya, minsan, hindi yung maabot sa resistance, bili na ako dito, mag-breakout na yan, tapos hindi uabot sa resistance, biglang babagsak. Sabi sa rules mo, dapat bibili ka sa breakout. So, hindi mo na na-follow yung rules mo dahil you're getting ahead of it. So, pinipredict mo kahit hindi pa naman tapos. So, yun. Grabe yung lesson na yun. Napaka-premium lesson yan. Okay? So, number 4. Sabi ng iba kong tropa, pre, hindi ka ba lugi niyan? Tinuturo mo lahat to ng libre. Okay, ang sagot ko sa kanila, hindi ako lugi hanggat meron akong natutulungan. Okay? So, nasa sa inyo na lang yan kung i-apply nyo kasi normally pag libre, hindi naman pinapahalagahan. Okay? So, yun lang. So, number 4, focus on higher time frame. Okay? Focus on higher time frame para sa mga newbie. Bakit? Kasi pag 5 minutes ka nag-focus or 15 minutes ka nag-focus or 3 minutes, in essence, kada 3 minutes merong bagong kandila. So, anong epekto niyan? Dapat magaling ka mag-analyze. Pero kung newbie ka pa lang, dun ka muna sa mga mababagal na time frame like 1H, daily, even weekly. Tapos, ispat-ispat ka lang muna. That is what I'm advising. Because as a newbie, hindi mo pa kaya magproseso ng maraming data in short period of time. Okay? Pero kung yung strategy mo, disclaimer, kung yung strategy mo is scalping, then might as well go ahead for the lower time frame. Pero again, it takes a skill, it takes years to master the lower time frame. So kung hindi mo master yung mabilisan, doon ka muna sa mabagal. So yan, 1H, daily and weekly. So kung may natutunan ka, comment mo naman, Dr. Momentum. Okay? Kung may natutunan ka, comment mo naman, Dr. Momentum. Kasi gusto natin maging interactive naman tayo sa page natin. Hindi lang yung kayo lang lagi yung natututo. So, if natuto ka, comment Dr. Momentum. Ito yung motivator ko para magturo pa ako sa inyo lalo. So, yun lang. Salamat sa lahat ng nanood. Salamat sa lahat na nag-join sa Momentum Mavericks. Dr. Momentum out.